Bumagsak na nga ng tuluyan ang katawan ni Lino sa lupa dahil sa pagkaubos ng kapangyarihan ng kidlat at panghihina ng kanyang pisikal na katawan. Nagtawanan ng malakas ang mga manggagaway at saglit na itinigil ang pagkumpas ng kanilang kamay paturo kay Lino. Ilang saglit pa ay nakita nilang gumalaw pa kaunti si Lino at tila nagpupumilit na tumayo. Sabi naman noong si Cassandra, "Huwag ka nang bumangon dahil wala ka ng enerhiyang mailalaban. Mas lalo ka lang masasaktan kapag pinilit mong tumayo." Pero hindi nakinig si Lino. Makikitang itinukod nito ang kamay sa lupa upang maitulak papaangat ang katawan. Matigas ka pala talaga ha. Oh, heto pang sayo." Wika noon at muling kumumpas paturo kay Lino. Maging ang apat na mga manggagaway ay muli ring kumumpas paturo. Pansamantala kasing humina ang reserbang enerhiya ng kidlat sa katawan ni Lino dahil hindi naman iyon nagmula sa kalangitan. Iyon lang ang enerhiya ng kidlat na naka-storage sa katawan ni Lino, kaya hindi iyon unlimited. Dahil sa pagkaubos noon, kaya naman wala na kahit kaunting depensa si Lino. Nararamdaman niya na lahat ng sakit, init, hapdi, at kirot ng kuryenteng itim na ibinabato sa kanya noong mga manggagaway. Abot-abot ang palahaw ni Lino dahil sa sakit, hanggang sa tuluyan ng magising ang natutulog na puwersa ng sinukuan sa loob ng katawan ni Lino. Unti-unti nang nawawala ang sakit na kanyang nararamdaman. Nahinto ang kanyang pagpalahaw at dahan-dahan na siyang tumayo hanggang sa makatayo na nga siya ng tuwid. "Anong nangyari? Paanong muli ka pang nakatayo?" Takang wika ni Cassandra. Sabi naman ni Lino, "Marami pa kayong hindi alam tungkol sa akin. Kaya kung ako sa inyo, ibuhos nyo na lahat ng kakayahan at kapangyarihan na meron kayo. Dahil ito na rin ang huling pagkakataon na magagamit nyo yan." Nilingon ni Cassandra ang mga kasama at tinanguan. Sabay-sabay silang nag-usal ng kakaibang orasyon na talagang nakakapangilabot pakinggan. "Ang presyo ng gasol tumaas, petrolyo. Ang presyo ng petrolyo tumaas, pati Meralco." Paulit-ulit nilang binabanggit ang kakaibang orasyon na iyon. Ang kanilang mga mata ay naging purong itim na tila may ibang katauhan ang pumapaibabaw. Ang kaninang kulay itim na kuryente na lumalabas sa kanilang kamay ay naging dalawang kulay na. Itim at pula na iyon at mas makapal na ang bulto ng kuryenteng iyon kaysa noong nauna. Pero kahit lahat sila ay ganoon na kalakas ang kuryenteng na ilalabas, ay hindi na sumisigaw sa sakit si Lino. Nagliwanag na nga uli ng puti ang kanyang mga mata. Dahan-dahang iniluhod ni Lino ang kanyang isang tuhod, saka inilapat ang isang kamay sa lupa. Nililinis ng mutya ng sinukuan ang enerhiyang natatanggap ni Lino. Ang maruming bahagi ay pinapadaloy patungo sa lupa. Ang malinis naman ay ikinakarga sa mutya ng kidlat at ang iba ay inaabsorb din ng sinukuan. Makikitang nanginginig ang katawan ng 5 mga manggagaway na parang kinukumbulsyon. Tanda na ibinubuhos na talaga nila lahat ng kanilang enerhiya. Pero patuloy pa rin sa pagtanggap ang katawan ni Lino hanggang sa unti-unti nang numinipis ang kuryenteng nagbumula sa kanilang mga kamay. Nawala na rin ang itim sa kanilang mga mata, pati na ang itim na usok sa kanilang paligid. Sabi ni Lino, "Ano? Yun na yun? Bitin pa ako eh. Kaso kailangan na nating tapusin ito. Magliligpit pa kami ng mga bangkay ng mga pinatay nyo rito. Kaya kailangan namin ng mahabang oras. Tapusin na natin to." Itinaas na ni Lino ang kanyang 2 kamay paturo sa direksyon ng 5.
at mula sa kanyang kamay ay may malalaking guhit ng kidlat ang lumabas. Kulay puti at asul iyon at diretsyong tumama sa 5 mga manggagaway. Kanya-kanyang palahaw ang bawat isa sa kanila sa sakit ng kuryenteng tinatamasa habang umuusok at nagliliyab ang kanilang buong katawan hanggang sa tuluyan na silang maging uling at madurog na naging abo. Noong ibaba ni Lino ang kanyang mga kamay ay nawala na rin ang pagliwanag ng kanyang mga mata. Saka siya lumapit sa mga kasamang dilag. "Ayos lang kayo?" sabi naman ni Rosalia. "Heto, buhay pa. Kaso si Roulette, mukhang dying na eh. Nawala na ng malay. Tuloy-tuloy kasi ang tulo ng dugo sa ilong namin," sabi naman ni Lino. "Sige, papasahan ko kayo ng kaunting enerhiya pampatibay ng katawan nyo. Pero hindi ito gamot. Depensa lang ito para hindi maging mabilis ang pagpinsala ng orasyon sa inyo. Si Tingting pa rin ang kailangan natin para magamot kayo. Dito lang muna kayo saglit ha, at susunugin ko lahat ng bahay na narito. Pagmumulan pa ng epidemya ang mga bangkay ng mga taga rito na nasa loob ng kanilang mga pamamahay kung hindi ito matutupok o hindi maililibing." Mabilis naglakad papalayo si Lino habang kinukumpasan lahat ng makitang mga bahay. Isa-isa na iyong nagliyab dahil gawa lang naman sa light materials. Noong magliyab na ang lahat ng tahanan ay binilikan niya na sina Rosalia at Roulette. Wala pa ring malay si Roulette kaya pinasan na iyon ni Lino habang si Rosalia naman ay akay niya sa tagiliran. Pagkarating nila sa sasakyan ay inilagay niya sina Rosalia at Roulette sa may gitnang bahagi. Tapos si Lino na ang nag-drive papauwi. Hindi naman nagtagal ay nakatulog na rin si Rosalia, kaya si Lino na lang ang natirang gising na bumabiyahe ng 2 oras papauwi ng San Pablo. Habang nasa biyahe ay tinawagan niya agad si Tingting. "Hello Kuya Lino, bakit?" "Tingting, pakiabangan kami sa may gate ha, para may magbubukas. Kailangan rin kita dahil hindi maganda ang lagay nila Rosalia at Roulette. Si Roulette ay kanina pa walang malay. Si Rosalia naman ay may malay pa kanina noong isinakay ko sa sasakyan, pero nahimatay na rin yata." "Okay sige Kuya Lino, bababa na ako. Malapit na ba kayo?" "Oo, mga 20 minutes na lang siguro. Pinaharurot ko na ang pagpapatakbo. Wala namang sasakyan sa daan dahil madaling araw na." "Okay sige, bababa na ako." Wika pa ni Tingting at pinatay na ang tawag. Makalipas nga ang halos kalating oras ay dumating na si Lino sa tinutuluyan nilang resort. Nakabukas na ang gate ng malaki, kaya naman tuloy-tuloy na sa pagpasok ang sasakyan. Agad namang isinarado ni Mang Roland ang gate. Pagkabukas ni Lino ng pinto sa gitnang bahagi ng sasakyan ay wala pa ring malay ang dalawa. Sabi naman ni Lino, "Tingting, kailangan mo ng enerhiya?" "Oo Kuya Lino." "Okay sige." Wika ni Lino at agad hinawakan ang balikat ni Tingting. Matapos noon ay hinawakan naman ni Tingting ang balikat ni Rosalia at Roulette ng sabay. Makalipas lang ang 1 minuto mahigit ay sabay na ring napasinghap ng hangin ang dalawa at nagkamalay. Sabi naman ni Roulette, "Anong nangyari? Nasaan tayo?" Sabi naman ni Tingting, "Relax, nandito na kayo sa bahay. Ligtas na kayo." Ang 5 makapangyarihang manggagaway, nasaan na sila Lino?" Di wala na, naging abo na. Pati na rin lahat ng bahay na naroon, inabo ko na rin para hindi na makalika ng epidemya gawa ng mga nabubulok na bangkay na nagkalat doon. Sabi naman ni Tingting, "Hala, bakit Kuya Lino? Ano nangyari?" Ayun, mahigit 100 taong gulang na pala ang 5 manggagaway na iyon. Yung isa mukhang 35 years old lang ang itsura eh. Yun ang pinuno nila. Tapos yung iba, mga mukhang 50 plus naman. Pero malayong malayo ang itsura nila sa totoo nilang edad. Dahil pare-pareho pala sila na mahigit 100 taong gulang na. Ginagamit nila ang buhay ng mga tao bilang pandagdag kapangyarihan para ma-maintain ang kanilang kabataan. Kaya ang ginawa nila noong nakaraang linggo ay nilipol nila ang isang buong barangay.
Kaya nagbukang ghost town ang buong barangay na tinitirhan nila. Tapos nagkalat pa ang patay sa bawat bahay. Kaya kailangan kong sunugin. At least napatay mo na sila, Kuya Lino. Oo nga eh. So tara na sa itaas, magpahinga na tayo. Sabi naman ni Rosalia. Maliligo muna ako no. Dumikit sa balat ko ang amoy ng mga bangkay sa barangay na iyon. Sabi naman ni Roulette. Ako rin, maliligo din ako. At huwag kang tatabi sa amin, Lino ha, kung hindi ka maliligo. Dahil literal na amoy sunog at amoy patay ka. Oo, alam ko yun. Maliligo rin naman ako. Pero doon pa rin ako matutulog sa tabi ni Gabriel. E di okay. Sagot ni Roulette. Tapos umakyat na sa ikalawang palapag noong building ng resort na kanilang tinutuluyan. Si Tingting naman ay nagmerienda muna dahil bumaba na rin naman si Tinay. Kinabukasan, pagkagising ni Lino ay wala na siyang katabi, tapos maingay na sa baba. Noong sumilip siya sa bintana ay nakita niyang naroon na rin pala sina Aling Terry, Maya at Leandra. Minsan kasi ay doon natutulog sina Aling Terry, Maya at Leandra sa bahay nila para may magpapakain sa mga isda at magbabantay ng tindahan. Lalo at madalas na nasa resort sina Bet at Dodong. Agad na rin bumaba si Lino para alamin kung bakit parang ang saya-saya ng lahat. Pagkababa niya ay maraming pagkain na inihahanda at may iniluluto pa sina Aling Sally at si Aling Terry. Sabi naman ni Lino. Anong meron? Bakit ang daming handa? Sabi naman ni Aling Terry. Eh di birthday ng aking uniko iho na si Timoteo. Sabi naman ni Tingting. Nay naman eh. Ayan na naman yung Timoteo na yan. Eh bakit ka ba kasi naiirita na marinig iyon? Eh iyon naman talaga ang totoo mong pangalan. Siya nga pala anak. Pupunta rin dito sina Jade, pati na sina lolo mo. Sinabi ko kasi na narito ka at maghahanda tayo. Sabi naman ni Tingting. May magagawa pa ba ako? Eh inimbita mo na pala. Alangan naman sabihin kong huwag silang patuloyin. Sabi naman ni Aling Terry. Eh bakit parang hindi ka masaya anak na darating sina lolo mo? Masaya naman Nay. Kaso hindi ko pa rin magawang makalimutan ng tuluyan kung paano nila tayo ituring dati. Mag-move on ka na anak. Ayos na nga diba? Tinanggap na nila tayo at itinuring na kapamilya. Ayos na yun. Matatanda na sina lolo at lola mo. Saglit na lang ay maa-approve na ang passport ng mga iyan. Ha? Bakit, Nay? Saan ba sila pupunta? Saan pa nga ba? E di sa lugar kung saan pumupunta ang mga tao kapag tumatanda na. E di sa kabilang buhay. Habang narito pa sila sa mundo natin, ay pakitaan mo na lang ng maayos. Ikaw rin, mahirap magsisi kapag wala na sila. Sabi naman ni Lino. Oo nga Ting, tama si nanay mo. Kailangan mo nang mag-move on at magpatawad kahit mahirap para wala ka rin binibitbit na sama ng loob sa puso mo. Bumuntong hininga lang si Tingting pero hindi na sumagot. Nag-almusal na muna si Lino sa kasumunod sa tabing dagat dahil naroon daw sila Gabriel, Mariposa, Rosalia at Roulette. Pagkarating niya roon ay agad lumapit si Gabriel. Papa, magkarera tayo uli sa paglangoy. Huwag muna ngayon anak, pagod si Papa mula sa laban kagabi. Tsaka sigurado namang ikaw pa rin ang mananalo kasi mabilis ka na lumangoy di ba? Sige na, maligo ka pa at mag-practice para mas maging mabilis ka pa sa paglangoy. Okay, sige po Papa, kami na lang ni Mama ang magkakarera. Hindi rin siya nananalo sa akin. Palagi akong winner. Wika pa ni Gabriel at agad nang iniwan si Lino. Lumapit naman si Rosalia kay Lino. Oh, anong problema mo? Bakit mo tinanggihan ang bata? Wala pa ako sa mood Napagod ako sa laban kagabi. Eh di sana, hinabaan mo pa ang tulog mo. Hindi ka na muna sana bumangon. Nako, hindi naman pwede yun. Birthday pala ni Tingting. Kaya ang ingay na nila sa baba, nagluluto ng mga panghanda. Mamaya raw ay marami pa ang darating ng mga kamag-anak ni Tingting. Ah, ganun ba? Eh di, kulang ka pa sa pahinga.
Bukas na tayo muli sumalakay sa mga hinahunting natin. Naku, wag. Tumuloy pa rin tayo mamayang gabi. Sayang ang araw na narito tayo kung wala tayong malilipol araw-araw. Lumapit naman sa kanila si Roulette. Sabi ni Rosalia, "Saan ang lakad natin mamayang gabi, sis?" "Teka, lalakad tayo? Eh di ba, birthday ni Tingting?" Sagot ni Roulette. Sabi naman ni Lino, "Oo, lalakad tayo. Sigurado namang mga alas 8 lang ay tapos na ang selebrasyon at mag-uuwian ang mga bisita." Sabi naman muli ni Rosalia, "Oo nga, pero paano ikaw? Kulang ka pa sa pahinga, tapos sasalakay na tayo uli." "Oo, pero huwag mo ako alalahanin. Kaya ko naman. Iba naman ang enerhiyang panlaban sa enerhiyang ginagamit ko sa pang-araw-araw na buhay ko bilang tao." "Okay, ikaw bahala." Wika ni Rosalia at natahimik habang hinihintay ang sagot ni Roulette. Sabi naman ni Roulette, "Sa San Felipe tayo. Si Orius ang naroon. Isang binatang sinto-sinto." "Ha? Paano sinto-sinto?" Gulat na tanong pa ni Rosalia. "May sariling mundo kasi yun. Palaging nasa gilid. May kausap na hindi nakikita. Tapos tawa ng tawa madalas. Tapos panay din ang ngisi at bihirang matulog." Sabi naman ni Lino, "Baka naman gumagamit lang ng bawal na pulbos kaya ganoon." "Hindi, may nakikita talaga iyon na hindi nakikita ng mga pangkaraniwan. Ang kwento niya, may mga alaga raw siyang gagamba mula sa Astra. Yun daw ang mga kausap niya. Pero ni minsan, wala pang nakakakita sa mga sinasabi niyang gagamba. Basta kapag inuutusan iyon ni Augustus dati, aalis yun mag-isa. Tapos ngingisi-ngisi habang naglalakad. Tawa din ng tawa kahit wala namang kasama. Kaya nga, sintu-sinto ang tawag ko roon. Mabuti nga at wala siya sa Piniktikan City noong sumugod tayo. Delikado raw iyon masyado. Dahil kahit ganoon na parang sintu-sinto, mapanganib iyon. Dahil parang naibenta niya na yata ang kanyang kaluluwa sa mga taga-Astra. Kaya nakakatawid ang isipan niya roon. At nagkaroon pa ng mga kaibigan na gagamba na taga roon din." Sabi naman ni Rosalia, "Naguguluhan talaga ako sa detalye mo, Roulette. Posible ba yun?" "Anong klaseng tanong ba naman yan, Rosalia? Para kang walang jowa na babaylan na. Lahat naman ay posible, di ba?" "Ang ibig kong sabihin ay yung magkaroon ng kaibigang gagamba na makakausap na parang normal na tao. Hindi ko naman alam kung totoo iyon. Pero isa ang totoo. Lahat ng lakad ni Orius ay tapos at walang naiiwang buhay sa mga subject. Pati lahat ng tauhan. At kahit minsan, walang nakakasaksi. Dahil lahat ng tao sa lugar ng misyon niya ay pinapatay niya rin. Kahit pa inosente o hindi kasama sa target. Basta, uhaw iyon palagi sa dugo. Kaya hindi ko rin sinubukan na makipagtsikahan roon noong pumunta yun sa Binektikan. Basta isa lang ang malinaw. Mapanganib siya at kailangan natin ng iba yung pag-iingat." "Eh paano siya lumalaban?" Tanong naman ni Lino. "Yan naman ang tanong na walang makakasagot, Lino. Unang-una, hindi siya nagsasama ng ibang tao sa mga misyon niya. Pangalawa, wala ring naiiwang buhay para magkwento pa sa mga nangyari. Kaya ewan ko kung anong powers noon." Sabi naman muli ni Lino, "Eh di delikado nga talaga yun. Ang pinakamahirap na laban ay yung wala kang alam sa kakayahan ng kalaban mo. Kaya kailangan natin ng dobling ingat mamaya." "Oo, Lino, tama ka. Sige, maiwan ko muna kayo dyan. Nagka-cardio ako sa pamamagitan ng paglangoy. Para mapalakas ang resistensya ko sa laban." "Okay, sige." Sagot pa ni Lino. Tapos si Rosalia naman ay nanatili lang sa kanyang tabi na nakatingin sa malayo. Kinahapunan, pasado alas 3, ay isa-isa nang nagsidatingan ang mga bisita ni Tingting. Ipinakilala naman ni Tingting ang kanyang lolo, lola, tiyuhin at mga pinsan sa ibang mga kasama. Lumapit naman ang lolo ni Tingting kay Lino. "Lino, kumusta ka na?" "Ayos naman po, Lolo Ibyong. Kayo po, kumusta?" "Nako Lino, sobra pa sa maayos ang sitwasyon ko. Alam mo ba, nasa haba ng panahon, ang buong akala ko ay naghihintay na lang ako ng kamatayan ko.
Ganun naman yata talaga kapag matanda na. Wala nang silbi sa lipunan at naghihintay na lang ng kamatayan. Pakiramdam ko ay bumata ako ng 20 taon. Araw-araw kasi ay gumigising na kami nitong si Fina ng maaga para magpakain ng mga manok at manguha ng mga itlog. Maraming salamat ha at pinagkatiwalaan mo kami ng ganoon kalaking negosyo. Lalo na si Jade at si James. Graduate na si Jade ng kolehiyo. Si James naman ay second year na ngayon. Late na kasi nakapag-enroll. Tsaka, ibang-iba na ang buhay namin ngayon. Maunlad na kumpara noon. Nakabili na nga kami ng 3 tricycle. Iyong 2 ay pinapaboundaryhan ko. Iyong isa naman ang siyang ginagamit namin sa pag-deliver ng mga itlog mula sa farm mo. Naku, Lolo Ibyong, hindi po yun sa akin, kundi sa inyo. Oo, ako nga ang namuhunan. Pero kayo lahat ang kumilos at nagsipag araw-araw para mapalago ang puhunan na iyon. Kaya sa inyo talaga iyon, hindi na sa akin. Ay nako Lino, wala ka pa rin talagang ipinagbago. Kung noong una ay puro ganyan ang sinasabi mo, hanggang ngayon ay ganyan pa rin. Oo naman po, nagsasabi lang po ako ng totoo. Instrumento lang ako ng puong may kapal para tulungan kayo sa pagsisimula. Pero hanggang doon lang ang papel ko. Kayo na ang magpapatuloy ng lahat. Ay, bahala ka kung anong gusto mong sabihin, Lino. Basta isa ang malinaw sa aming lahat. Ikaw ang dahilan ng pag-unlad ng buong angkan namin. Kaya maraming salamat sa iyo. Walang anuman po. Sige po, tuloy na kayo roon sa loob para makakain na. Sige Lino, maiwan muna kita at babatiin ko muna ng maligayang kaarawan ang apo ko. Ewan ko ba, parang masama pa rin ang loob nito sa amin eh. Magsasalita lang kapag tinatanong, tapos hindi na iimik at mananahimik na lang palagi. Naku, ganyan naman po talaga si Tingting, may pagkamahiyain. Kausapin nyo na lang po at magiging madaldal rin yan sa katagalan. Wika pa ni Lino, tapos iniwan na siya ng matanda. Ilang saglit pa ay lumapit naman sa kanya ang dalagang si Jade. Hi Lino, kumusta? Uy, Jade, laki na ng ipinagbago mo ah. Mas gumanda ka na ngayon at pumuti. Bati pa ni Lino dahil nagulat siya noong humalik iyon sa pisngi niya at yumakap. Nagulat din ang dalagang si Jade noong may maramdamang matigas na nakadiin sa tagiliran niya. Pagkatingin niya sa ibaba ay baril iyon, kaya napatingin siya kung sino ang may hawak at nakita niyang isang magandang dalaga iyon. Masyado ka nang nakadikit, miss. Wika pa ni Roulette habang nakatutok ang baril sa tiyan ng dalagang si Jade. Sabi naman ni Jade, Lino, sino siya? Sabi naman ni Lino, ay, itago mo nga yan, Roulette. Masyado ka naman sensitive eh. Jade, ito nga pala si Rosalia, girlfriend ko. Tapos, ito naman si Roulette. Bodyguard niya. Oo, tama. Bodyguard siya ni Rosalia. Bakit ikaw ang binabantayan niya? Hindi si Miss Rosalia. Hoy, miss, umatras ka kaunti. Kung ayaw mong magkabutas ang sikmura mo. Oo, bodyguard ako ni Rosalia. Kaya kasama sa responsibilidad ko ang protektahan ang pagmamay-ari niya. Pinanlakihan naman ng mata ni Lino si Roulette, kaya isiniksik na lang noon ang baril sa likuran. Sabi naman ni Rosalia, Sige na Lino, dalhin mo na yan doon sa lamesa si Jade at papakalmahin ko lang din ang isang ito. Uwi ka ni Rosalia at hinila papalayo si Roulette. Sabi naman ni Jade, Teka Lino, so dalawa ang girlfriend mo? Ang sabi kasi ni Tia Terry, yung babaeng si Beth ay kapatid noong si Miss Mariposa, yung nanay ng anak mo. Tapos girlfriend mo rin di ba si Miss Rosalia? So dalawa sila? Medyo magulo ang detalye. Pero parang ganoon kaunti. Hayaan mo na, huwag mo nang pansinin. Lino, baka gusto mo pang magkaroon ng ikatlong girlfriend. Mag-a-apply ako. Pwede naman pala sa'yo ang ganoon eh. Sabi naman ni Lino, Magtigil ka nga Jade. Gusto mo talaga magkabutas ang sikmura no? Ayos lang. Ang sabi ni Tia Terry, may powers naman daw si Tingting na manggamot.
di magpapagamot na lang ako sa kanya. Loko ka talaga. Maghanap ka ng boyfriend na matatawag mong sayo talaga. Yung wala kang kahati o kaagaw. Doon ka magiging masaya. Ito naman, parang naging seryoso agad. I-offer lang naman iyong sa akin. Baka sakaling tanggapin mo. Ay, kumain ka na nga. Gutom lang yan. Wika pa ni Lino at inalalayan na papaupo sa lamesa ang dalagang si Jade. Kahit ayaw pa dapat noon umupo, napilitan na lang. Nilapitan rin si Lino ni na Mang Mark na tatay ni Jade at ni James na kuya naman ni Jade. Pareho iyong nangumusta at nagpasalamat din sa kanya. Ganon din si Aling Fina na lola ni Tingting. Naging masaya at maingay ang selebrasyon ng kaarawan ni Tingting. Nagpabili rin si Lino ng maraming alak at sakto iyong pang-partner sa niluto ni Aling Terry na sisig at papaitan para sa pulutan. Maging sina Lino, Rosalia at Roulette ay nakisabay na rin sa inuman hanggang sa sumapit na ang 6:00 ng hapon. Nagpaalam na ang mga kamag-anak ni Tingting na uuwi na at nagpasalamat sa pag-imbita sa kanila. Tila pilit naman ang ngiti ni Tingting na kumaway sa mga kamag-anak niya noong umalis ang mga iyon. Noong sila-sila na lang ay sabi ni Lino, "Sige na, pag-inom ka na ng seryoso. Parang hindi ka komportable kanina na narito sila." Hindi lang sumagot si Tingting at diretso nang nilagok ang hawak na beer. Pasado 8:00 ay sabi ni Roulette, "Sigurado ka, Lino? Gusto mo talagang tumuloy tayo ngayon sa misyon sa San Felipe?" "Oo naman, bakit?" "Kasi 3 oras din mahigit ang bubunuin natin sa biyahe papunta ng San Felipe. Malayo iyon. San Narciso na nga ang kasunod na bayan noon, di ba? Kaya kung tutuloy tayo, ay dapat umalis na tayo ngayon. Para mga 12:00 ng madaling araw ay naroon na tayo. Na-check ko na ngayon ang satellite imaging at naroon si Orius. Mag-isa lang sa isang malaking bahay. At syempre, hindi natin masasabing maganda iyon. Dahil kahit kailan naman, ay hindi yun nagkaroon ng kasama, di ba? Ano, tutuloy tayo?" "Oo, sige pala, maliligo na ako. Malayo pala yun. Kaya palit-palitan na lang tayo sa pagmamaneho. Ikaw muna, Rosalia, magmaneho. Tapos after ng 1 oras ay ako naman ang papalit sa'yo. Matutulog lang muna ako ng kahit 1 oras sa biyahe." Sabi naman ni Mang Roland, "Sigurado ka ba, anak? Tama pang bumiyahe kahit nakainom kayo pare-pareho?" "Opo, tay. Tsaka huwag mong alalahanin ang pagmamaneho. 3 naman kami na magpapalit-palitan Beer lang din naman ang ininom ko. Inaantok lang ako kaunti kaya kailangan ko munang matulog ng kahit 1 oras. At ayos na ako noon." "Okay, sige. Kayo bahala. Malaki na kayo. Mas kilala nyo ang kapasidad nyo sa mga bagay-bagay." Wika pa ni Mang Roland at naglakad na papunta sa may harapan ng bahay upang muling usisain kung wala pang nakapasok na ibang tao sa loob ng compound ng resort. Makalipas ang halos kalahating oras ng paghahanda ng 3 ay umalis na sila upang tumulak ng San Felipe, kung saan haharapin nila ang isa na naman sa mga miyembro ng Black Triangle na may kakaibang estilo sa pakikipaglaban o kapangyarihan na hindi pa alam ni Lino kung ano. Pansamantala, muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 316. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.